Palasyo nagpanik, aborido sa kaso na isampa versus PBBM sa United Nations lawyer. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Malacanang Watch 2024 at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by... Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ipagpatuloy natin. Attorney Regal Oliva. Ayan po yung The General's Viewpoint, mga katunay. Tungkol ito sa reklamo o kaso na isinampa ng isang international NGO laban sa Marcos Jr. Administration, yung ginawa nilang pagkidnap kay Tatay Digong at saka yung mga nangyayaring corruption, political persecution dito sa ating bansa. Sinabi niya na... Patakin nyo, pati mga taga-ibang bansa nakikialam na dahil sa nangyari kay Tatay Digong, no? Why panic? Bakit nagpapanik na sila? Ang DFA po nag-respond na asking the UN Human Rights Council to dismiss the case or allegation. So, pakinggan natin ito. An international NGO or non-governmental organization with ECOSOC consultative status before the United Nations, the International Career Support Association formally submitted with a written statement before the United Nations Human Rights Council in Geneva under document number A/62/62/NGO/31. Ang laman ng dokumento, it questioned the continued ICC detention of former President Rodrigo Duterte and alleged that Marcos administration may have weaponized international legal mechanisms to politically weaken the Duterte camp before the 2028 elections. Naku parang sinasabi dito sa balitang to, no? Parang ginagawang weapon yung ICC. Laban sa mga Duterte. Naku, talagang kahit sila nararamdaman nila yun. Naku. Matinding paratang yan, no? Matinding paratang yan. Pero nakikita naman talaga natin parang nagiging weapon yung ICC. Ano ba sabi ko ITT? ICC. The filing invoked legal doctrines under the Rome Statute, including complementarity, arbitrary detention, interim release, and prosecutorial neutrality. Nag-raise din ito ng allegations involving political coercion, corruption, and misuse of state institutions. Then today, according to reports by Billionaire News Channel, the Department of Foreign Affairs has already asked the United Nations human rights bodies to dismiss the filing and the allegations surrounding it. And here now comes the political question. Why the panic? Kung irrelevant lang talaga ito, kung ordinary political noise lang ito, why activate diplomatic machinery this early? Because Malacanang understands one dangerous reality. Once a narrative enters Geneva, it stops being ordinary local politics. Nagiging bahagi na ito ng international diplomatic record. Now let me be legally precise. This is not a UN finding. This is not yet a judicial ruling. These are still allegations raised by an NGO submission. But governments do not usually move this aggressively against documents they believe carry no geopolitical weight. And that is what makes this development explosive. Hindi na ito simpleng away politika sa Pilipinas. The battlefield has extended from Senate halls and Malacanang corridors to Geneva. And whether people agree with Duterte or not, one thing is now undeniable. The Duterte issue is no longer merely domestic. It is now internationalized. Oo, tama yun. International na talaga yung topic kay Duterte na yan. Halos buong mundo, 'di ba? Na pag-uusapan yan. At nakikita naman natin may mga bansa talaga na tumututol
sa pagkakakulong ni PRRD dyan sa ICC, sa pagkakadala ng gobyerno natin dito sa Pilipinas dyan sa ICC kay PRRD. 'Di ba? Kaso nga lang, para pa rin pitik bulag yung mga nakapwesto sa atin at hindi pinapakinggan yan. 'Di ba? Kaya nga ako, lagi ko sinasabi dito sa programa ko para sa akin, wala akong makita talaga na kasalanan si PRRD. Lalong-lalo na yung binibintang sa kanyang war on drugs na yan. Madami nga natuwa dyan sa war on drugs Kaya tuloy yung pumapasok lang dito sa isip ko, kaya ginaganyan si PRRD is alam natin na kung nandito sa Pilipinas si PRRD, alam nila na mas lalakas ang alyado ni Duterte dito. 'Di ba? Ayun ang ayaw nilang mangyari, yung mas lalong lumakas ang loob nung mga nakaikot kay PRRD. Gusto nilang ipakita na nagawa namin kay Digong to, kaya mag-iingat kayo. Ngayon, eto naman si Senator Bato. 'Di ba? Kumbaga, ginawa namin kay PRRD, kayang-kaya namin gawin kay Senator Bato, at eto, kung kayo kontra pa din, kayang-kaya namin kayong isunod diyan. No, kayang-kaya namin kayong dalhin sa ICC, no? Parang ito yung nagsisilbing panakot at sandata nila. Kasi sa totoo lang, paano mo naman hindi masasabing parang sandata? May korte naman tayo dito sa Pilipinas, bakit ayaw nyong gamitin? Doon pa lang nakakapagtaka na. 'Di ba? Bakit kailangan panlitisin sila sa ibang bansa? Bakit kailangan pa silang ikulong sa ibang bansa? Napaka-social naman natin. Yan ba yung special treatment nyo kay Tatay Digong? Na wag nyo dito ikulong sa Pilipinas yan, bigyan natin ng special treatment, dali nyo sa dahig. Another day, another beagle. Yun. Another day. Duterte issue is now internationalized. Kasi nga, malaking bagay yung grupo na yan, International Career Support Association. Napansin nila, nakita nila ang nangyayari sa bansa. Walang nag-utos sa kanila na, example, mga DDS. First time ko nga ma-meet marinig yung, they did it on their own, believing that something wrong is happening, and kailangan nilang kumilos kasi nga, ang advocacy nila is, there should be justice. There should be fairness. At nakikita nila, kawawa si Tatay Digong natin doon sa Bihig. Kaya nga ako, Nako, sasabihin na naman ng mga kritiko ni Tatay Digong yan. Ano sinasabi niyong kawawa? Paano yung mga biktima ng war on drugs? Yan ang lagi nilang pambato. Sa totoo lang, hindi naman nawawala yung mga sinasabi niyo Hindi naman mawawala yan. Kung iniisip niyo na may mga totoo talagang na biktima sa war on drugs kay PRRD, di ba? Dito sa Pilipinas, Pilipino yung mga naging biktima ni PRRD, hindi banyaga. Hindi niya naman sa ibang bansa ginawa yan kung binibintang niyo sa kanya, kung ginawa niya o hindi. Di ba? Hindi naman doon nangyari yan. Dito sa Pilipinas yan. Dito sa Pilipinas nangyari yan. Pilipino yung sinasabi niyong mga naging biktima dyan. Bakit kailangan managot ni PRRD sa ibang bansa? Bakit kailangan managot ni Senator Bato sa ibang bansa? Ako, sinasabi ko nga sa inyo hindi ko ipinaglalaban dito na wag ikulong si PRRD, wag ikulong si Senator Bato. Kung talagang mapapatunayang may kasalanan sila, wala tayong magagawa, kundi tanggapin kung ano ang magiging desisyon. Pero yung desisyon na galing sa tama, yung desisyon na galing sa proseso, yung proseso dito sa Pilipinas, dahil may gumugulong tayong hustisya dito, at tanggap din naman ni PRRD at ni Senator Bato kung ano ang magiging desisyon dito basta sa Pilipinas. Hindi sa dahig. Walang kinalaman dito ang ICC sa mga nangyayari dito sa bansa natin. Wala silang keber dito. Ang may kinalaman dito sa atin is kung ano yung mga pamunuan o ano na mga na pwede dyan pag-usapan yung mga ganyang klaseng kaso gaya ng Supreme Court. Diba? May korte tayo Diba? Parang nagsasayang lang tayo ng oras doon na ganyan na dadalin mo yung kababayan natin sa ibang bansa. No? Kumbaga parang yung problema ng pamilya nyo, kailangan idamay nyo pa yung kapitbahay nyo.
Di ba? Yung tipong nag-away kayong mag-asawa tapos bigla kang mananampal ng kapitbahay mo na wala namang kinalaman. Di ba nandadamay ka pa? Wala nang jurisdiction yung ICC dito. O baka naman binabalik nyo na. Di ba yun? Mga wala sentido kumon kasi. Nabuhayan ako ng loob na kasi kung tayo lang, wala na. Maghintay lang tayo hanggang 2028 pag upo ni VP Sara, makapresidente. But then, Oo, kasi parang yun na lang. Kahit ako sa totoo lang general, no, nakikita ko talaga na magkakaroon ng proseso tong kaso ni PRRD is talagang kung magiging presidente si VP Sara. Doon na lahat matatapos to. Yung mga usapin na to, ganito, ganyan. Doon na lahat. Kasi ako parang nakikita ko na parang wala, pipigilan lang nila yan. Kahit sabihin natin na mababa yung ebidensya kay PRRD, talagang parang napipigilan yan eh. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, kung talagang patas lang ang pag-aano dyan, hindi na para dali niya si PRRD dito sa Pilipinas yan. Kaso nga lang ang problema, siguro naiisip nila na dito sa Pilipinas, kung gagawin yan, matagal ang proseso. O kung dito sa Pilipinas yan, baka mamaya, mapawalang sala lang yan. Hindi katulad dun sa tsaka dito sa Pilipinas, is kasama niya pa rin, kadikit niya pa rin yung mga kaalyado niya. Yung mga naniniwala sa mga Duterte. Di mas talong lalakas sila. Di ihiwalay natin. Mas maganda dun sa dahig. again, God is working. Yes. Answered prayers ito na ang mga banyaga, foreigners, I don't know, sinong leader, sinong mga members nitong International Career Support Association to take concern sa nangyari sa Pilipinas at isampa ang reklamo sa Geneva. Buti pa nga yung mga taga-ibang bansa, no? Mas may isip pa sila, no? Dito sa atin, wala. Wala. Talagang matindi rito sa atin. Talagang politika talaga nasa isip ng mga taong. Ay, nako. Minsan nakakapagsisi talaga, mga katawa. Hindi lang minsan. United Nations Human Rights Council at nagiging permanent record na ito ng council. Pinag-uusapan na, I think magkakaroon sila ng convention ngayong July, yung United Nations Human Rights Council. Yung dokumento na yon, yung reklamo, ibibigay lahat sa mga mag-attend sa convention. At itong nagreklamong NGO, baka magsasalita rin doon to summarize what they have said. And yun na, naging internationalized na ang nangyari kay Tatay Digong, and to me that's good news. Kasi internationalized na. Siyempre, mababalitaan sa ibang bansa yan. Sino ba ang mas maaapektuhan dyan? Siyempre, yung gobyerno sa atin, siyempre, una, kukwestiyonin nila na bakit si PRRD doon pa dinala sa ICC. Kita nyo naman ng ICC ngayon, parang gusto nang mawala ng gusto nang tanggalin ng Russia, ng China, ng Amerika. Pinagtutulong-tulungan. Clear. Ang mga ibang governments, ibang citizens, foreign countries na ganito ang ginagawa ng Marcos Jr. administration sa ating. Di ba? Nasisira. Kaya nga sa totoo lang, nagtataka pa sila kung bakit bumabagsak ang rating ni PBB. Nakaganyan kasi yung maling desisyon. Di ba? Ang dami niya nagiging desisyong mali. Kasi talaga sa una, nung dating eleksyon, talagang ako, ibilib ako sa kanya eh. Pero nung mga tumatagal ang panahon, Diyos ko po. Kasi natutuwa ako dati sa kanya dahil lagi siya nakangiti, di ba? Lagi siyang cool. Sa sobrang pagiging cool niya, ayun, nagkabukol. Lalong lumala ng lumala. Hanggang sa yung awayan na yan, yung alita na yan, talagang gumapang ng gumapang, gaya na sinabi kanina nung na napunta na nga sa Senado eh. 'Di ba? Parang nahati na nga yung Senado, 'di ba? Minority majority, talagang eto kami mga Duterte, parang sinasabi sa majority mga Duterte to. Tapos dito mga Marcos, 'di ba? Nagkaroon na ng mga ganun eh. Yung mga sinasabi ng nako-comment sa kanila ng ibang mga taong bayan na ganun eh. Kahit sabihin natin na majority, hindi naman masyadong mga Duterte. Kumbaga, pumapanig lang sila sa tama.
O kahit naman sabihin ng minority, hindi naman kami maka-Marcos, ganon. Ganon ang lumalabas eh. Kasi ganon yung nakikita ng tao sa inyo eh. 'Di ba? So, naisama rin doon ang corruption. Naisama doon ang political persecution. So, no wonder na ang Department of Foreign Affairs kumilos kaagad. Nag-respond na siguro, respond nila, hindi totoo yan. Dismiss it. Hindi ganyan. Pag kumilos, itong mga ibang they have to dig deeper. Alamin nila. Pero talaga sa totoo lang, nakakatakot ito. No, kasi kung sa 2028, halimbawa, manalo si VP Sara. Naku. Kaya nga talaga pinipigilan siya na maging presidente. Kasi talagang kapag siya naging presidente, naku, yun lang ang masasabi ko, naku, yari. Sila basta maniwala sa reply ng Department of Foreign Affairs na i-dismiss it dahil kwento-kwento lang yan. So, ito na. Romans 8:28. All things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Kapit lang tayo mga kapwa ko DDS. Yes. There will always be a day of reckoning. Sabi ng Diyos, vengeance is mine. So, kumikilos na po ang Diyos. Sana tuloy-tuloy na ito. Blessing kay Tatay Digong. Blessing dito sa atin yung ngayong Lunes. Baka subukan nila Campo ni Soto na magkudita. Let's pray na walang mangyaring kudita. Na naman? Starting today and forevermore. Intact na yung Brave 13 na yan and they will lead the Senate hanggang makaupo si BP Sara sa Malacanang. Ayun, at ating natungayan ang video na nagmula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natungayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.